welcome back to my channel. So for today's video, yan na, Bible study naman. So please subscribe, hit the notification bell, press the like para comment down below, hashtag SJ Squad. Bye! Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ay nasa 38 days na ng ating Bible study. Ang subject pa rin natin ay growing up spiritually at tayo ay nandun na sa pangatlong klase ng tao, yung spiritual man, no, na sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 hanggang 3. No, ang binanggit niya, sabi niya ganito at ako mga kapatid ay hindi nakapagsasalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Yon, sabi niya, binanggit ni Pablo na mga kapatid, hindi ko kayo makausap na nasa espiritu. Ibig sabihin, kung ating ipaparaphrase yan, ay sabi niya sa kanila, sa mga taga-Korinto na mga believer, ay hindi ko kayo makausap ng mga taong spiritual. Yon, kaya nakita natin na gusto ng Diyos na ang mga anak niya ay umabot sa pagiging taong spiritual. Yon. Ngayon pag-aralan natin yung mga katangian ng taong spiritual. Pero bago ko po sabihin yung mga karakteristik ng taong spiritual, ay pangunahan ko na kayo na yung ating pong pag-aaralan na ito ng mga katangian ay ng mga taong spiritual ay hindi po ito makukuha ng magdamag, no? Hindi ito maaabot ng magdamag lang, o kaya isang araw lang, o kaya isang linggo, kahit pa isang taon, kundi ang para makaabot sa pagiging taong spiritual, ito ay tuloy-tuloy na ginagawa. Dapat tuloy-tuloy na kayo ay merong pakikisama sa Diyos, o yung sa English, fellowship sa Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin o pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos o pagbabasa ng Biblia. Yon, kailangan tuloy-tuloy. Hindi ito yung makukuha ng madalian, kundi ito ay proseso o tuloy-tuloy na ginagawa. Dapat lagi kayong merong fellowship sa Diyos. Yon. Kasi baka mapagkamalian nyo na akalain nyo na ganun lang kadali ang lumago sa pagiging spiritual man, no? Hindi po ganon, no? Para din yung physical, walang sanggol na malaki agad. Yun, ganon din sa spiritual. Ngayon, ang kailangan maging katangian ng taong spiritual ay kailangan ay kilala niya ang Diyos ng Biblia. Yun. Tapos kilala niya si Jesus. Tapos kilala niya yung Espiritu Santo. Yun. Kasi ang dapat malaman ng taong spiritual ay merong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ngayon, merong mga dapat malaman natin, makilala natin yan, sino sila, sino ang Diyos, sino sa Kristo, sino ang Espiritu Santo, tapos ano yung karakter ng Diyos, ano yung ginawa ng Diyos, no? Ganon din kay Kristo, anong ginawa ni Kristo para sa atin, o ano yung ginagawa ni Kristo ngayon, at ano din yung ginagawa ng Espiritu Santo ngayon.
Yun, dapat pagka gusto nating maging taong espiritual, ang katangian niyan dapat kilala mo yung tatlo na yon, no? Dapat alam mo yung ginagawa nila o ano yung ginawa nila para sa iyo. Kasi may mga ano yan kagaya ang Diyos tagapagligtas, no? Mga ano lang yan, mga pahapyaw lang na pagkilala sa Diyos. No, kasi okay si Jesus tagapagligtas din. Ang Espiritu Santo tinawag naman sa Biblia na comforter o mga aliw. Yun, hindi natin mapapag-aralan ngayon, no, kundi ang gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang katangian ng taong espiritual ay dapat ay kilala niya yung tatlo na yon at kung ano yung ginagawa nun. Kasi baka mamaya mapagkamalan nyo na meron kasing turo ang Biblia tungkol doon, hindi kayo matatawag na taong espiritual kung mali naman yung sinasamba nyo. No, baka mamaya kung sino-sino na lang yung sinasamba. No, o kaya naman sabi niya may kilala siyang Diyos. Baka naman iba sa Diyos ng Biblia. No. Kaya yon kailangan dapat yon magawa yon ng isang Kristiyano para maabot niya yung pagiging taong espiritual. Kasi ang taong espiritual dapat alam niya yung mga pagpapalang espiritual na binigay sa kanya ng ating Panginoong Yesus. No, at yon kailangan tinitake advantage natin yon. Yun ang taong espiritual, no, na kailangan ay yung mga pinamana sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang tawag doon mga pagpapalang espiritual na kay Kristo Jesus na bilong yon sa atin. At dapat tinetake advantage yun. Dapat alam yun ng taong espiritual, no? Para matake advantage niya yung mga bilong sa kanya na binigay ng Panginoong Yesus. Yun, makababasa natin yun sa Ephesians 1:3, no? Efeso. Tingnan natin sa Efeso. Efeso 1:3. Yun. Purihin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Yon. Binanggit dito na tayo raw ay may pagpapalang ukol sa Espiritu at ang mga pagpapalang ito ay pagpapalang espiritual, no, na kailangan alam natin na ang taong espiritual ang taong espiritual ay bilong ito sa kanya. Dapat alam niyang bilong ito sa kanya, no, kagaya nga nun yung Diyos, hindi sa bilang taong espiritual, dapat ang Diyos hindi mo lang alam bilang Diyos, dapat alam mo rin na ang Diyos Ama mo. Yon, dahil bilang taong espiritual ay anak na tayo ng Diyos. Kaya tawag na natin sa kanya hindi lang Diyos, kundi Ama. No? Yon. Tapos kay Jesus naman, may mga ginawa na siya para sa atin, no? Dahil sa paghandog ng kanyang laman at dugo, sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinatawad na yung ating mga kasalanan at nilimot niya na ang ating mga kasalanan. No, ganun din yung Espiritu Santo, nanahan na siya sa puso natin. Kaya dapat alam natin yon, yung mga pagpapalang espiritual na bilong na sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kagaya niyan na yung Diyos nananahan na sa atin, si Jesus Christ nananahan na sa puso natin,
ang Holy Spirit din ginawa ng tahanan ng katawan natin na kung saan nandun siya sa ating espiritu, no? Yun, mga ano yun, mga sinabi ng salita ng Diyos yun na kailangang malaman ng isang Kristiyano para siya maging taong espiritual, no? Bagamat hindi nga ito mabilisan, kundi ito ay tuloy-tuloy na ginagawa hanggang lumalim na yung pagkakilala natin sa kanila. Kasi kailangan umabot sa pagiging maging totoo sa atin yung Diyos, si Jesus, tsaka yung Espiritu Santo. Kasi hindi naman natin sila nakikita eh. Hindi katulad nung panahon ng mga apostol noon, nakasama nila ng 3 taon ang Panginoong Kristo habang nagmiministeryo sa lupa. Tayo hindi naman natin sila nakikita. Ang sinabi ng Biblia, ang Diyos ay nakaupo sa trono at ang ating Panginoong Kristo ay nasa kanan ng luklukan ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. At yan ay kailangan paniwalaan ng isang Kristiyano para siya maging taong espiritual. At bukod sa pagkilala sa kanila ay hindi lang gano'n, kundi yung intimacy dapat nandun na, dumating sa punto na nagiging totoo na sila sa atin kaysa sa ating mga pamilya. Nagiging totoo na sila kaysa sa iyong asawa, nagiging mas totoo na sila kaysa sa iyong mga anak. Yun ang karakteristik ng taong espiritual. Nagiging totoo na sila kaysa sa mga bagay-bagay na pag-aari natin. Yun ang totoong taong espiritual na. Kaya nga lang, gaya nga ng nabanggit ko nung una, ay hindi ito nakukuha ng magdamagan lang. Kailangan ito ay tuloy-tuloy. Kasi nga, kung hindi ka taong espiritual o hindi ka abot sa pagiging taong espiritual, nakikipag-usap ka sa hindi mo nakikita. Kagaya ng Diyos, hindi naman natin nakikita. Si Jesus, hindi rin naman natin nakikita. Ang Espiritu Santo, hindi rin natin nakikita. Pero kapag malalim na ang pagkakilala natin, nandun na yung ating intimacy sa kanila, talagang pag may problema tayo, kinakausap na natin sila, tumatawag na tayo sa kanila. Ayun, yung kailangan maging mas totoo sila kaysa sa mga taong nakikita natin o bagay na nakikita natin. Ayan, no, lahat naman yan ay proseso o tuloy-tuloy, no, na kailangan alam mo kung ano yung ginawa na ni Kristo sa iyo, kung ano ka kay Kristo, dapat alam ng taong espiritual yon. Na halimbawa tayo na born again, dapat alam mo yon na isang pagpapalang spiritual yon na wala namang makapagpapa-born again ng espiritu kundi ang Panginoon lang. No, yon, at tinetake advantage natin yon. Kasi nga, hindi mo naman nakita kung na-born again ka eh. Sa espiritu lang naman nangyayari yon, sa puso. Lumalabas lang yung ebidensya nun pag matagal na. Pagka lumago ka na sa pag-ibig. Yon, yung taong espiritual kasi dapat puno rin siya ng pag-ibig. Habang tumatagal, dapat yung taong espiritual ay lumalago yung kanyang pag-ibig na nasa puso. Kasi nga, para sa ganon, ay malabanan niya na yung laman. Yung kung saan nandun yung inggit, nandun yung galit, puot. Kasi alam nyo, pag pinag-aralan nyo sa Biblia kung bakit nga sanggol yung carnal man, kasi dominated siya ng flesh niya. Laging yun ang sinusunod niya, yung flesh niya. Madaling magalit,
madaling mainggit, napupuot, no? Lahat ng klase ng hilig ng laman, no? At yung puso niya napapailalim, yung espiritu niya, mas sinusunod niya yung hilig ng laman. Ngayon, kung malago ka na sa pag-ibig, doon sa punto na yon ay taong spiritual dapat napupuno na ng pag-ibig. Pinipilit mo na yung pag-ibig ni Kristo na nasa puso natin, no? Sabi nga sa Bible, ipilit ninyo ang pag-ibig ni Kristo. 'Yon. Ipilit daw natin. Kahit ayaw mo, ipilit mo. Para sa ganon, dumating ka sa pagiging taong spiritual. Kasi pag pinilit mo yung pag-ibig, madadaig mo na yung laman eh. Madadaig na natin yung hilig nung laman. Hindi ka na madaling masaktan, no? Kasi alam nyo sa Biblia, ang pinakakaaway nga ng tao, yung kanyang laman. Kasi may sinabi si Pablo sabi niya ganito, kung ano yung masama, yun daw ang kanyang ginagawa. At kung ano yung mabuti, hindi niya ginagawa. Tapos sabi niya, salamat sa Diyos at ako'y naging bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ano yung naging bagong nilalang? Yung espiritu. Sa makatwid, yung laman, kaaway niya. Kasi nga, kung ano yung masama, yun ang ginagawa ng laman eh. Kung ano yung mabuti, ayaw niyang gawin. Kaya dapat, kung gusto nating umabot sa pagiging taong spiritual, hayaan natin ang espiritu natin ang mag-dominate sa laman. No? Kasi dito si Pablo yung nagsalita sa Corinthian Sabi niya, kayo mga kapatid, hindi ko kayo makausap ng taong spiritual. Tingnan nyo dito sa 1 Corinthians 9:27. Babasahin ko sa inyo, kahit si Pablo may problema rin sa katawan. Kaya lang sabi niya, hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Yung, ganun po yung taong spiritual. Sinusupil niya na yung hilig ng kanyang laman. Yun, sa 1 Corinthians 9:27, basahin ko sa inyo yung sinabi ni Pablo. Sabi niya ito, basahin ko. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. Pansinin niyo yung talata. Kahit si Pablo may problema sa katawan. Kaya lang, ang ginagawa ni Pablo, sabi niya, sinusupil ko ang aking katawan. Sino ang sumusupil sa katawan? Sabi niya, sinusupil ko. Yung ko na sumusupil sa kanyang katawan ay yung kanyang espiritu na naging bagong nilalang kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus. Kaya yung spiritual na tao ay nasusupil niya na yung hilig ng laman. No? Pati nga yung nga dapat lumago yung pag-ibig para sa ganon ay masupil niya na yung mga bitterness, no, ng laman, yung hindi pagpapatawad. Ayun. Kasi ang pag-ibig hindi nananaghili, ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi naninibugo. Ayun. Kaya yun yung katangian ng spiritual na tao, no, na kaya niya nang supilin yung hilig ng laman. Kasi sa maniwala kayo sa hindi, totoo yun na ang katawan ang pinakakaaway ng tao. Beauty and the Beast. Yung puso natin bago na kay Kristo. Yung katawan natin, yun ang the beast. Kaya kailangan pagdating ng panahon ay lumago tayo sa espiritu hanggang masupil na yung ating laman. Yun, may mga part na pagka nagawa na natin yon ay pwede ka nang matawag na malago spiritual sa pagiging spiritual man. Halimbawa, naiibig mo na yung kaaway mo. Yun.
Kasi wala namang magiging perpekto na kagaya ng Diyos, wala. Ang sa Biblia, ang gusto ng Diyos, lumaki tayo sa espiritu, maging matured, maturity, yung pagiging maturity ng ating espiritu o ng ating puso, yun, lumaki tayo spiritual. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya sabi niya, gusto ko, sabi ni Pablo, sana makausap ko na kayo mga taong spiritual. Yun, ibig sabihin dumadating sa punto na pag matagal na tayo sa Panginoon ay nagmamatured na. Pero hindi na may ibig sabihin hindi nagkakamali. Kasi lagi akong merong nababasa sa mga Facebook sa amin, hindi ako perfect, no? Pero sabi nila gano'n, talaga namang walang perfect. Kung ang nasa isip nyo ay yung hindi na nagkakamali. Walang taong hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. At wala rin magiging sakdal o banal na gaya ng Diyos na talagang sakdal. Ang ibig sabihin nun ay maturity in love, lumago sa pag-ibig. Dahil pag malago na sa pag-ibig ang isang Christian, naging taong spiritual na siya, ay yon, hindi na siya madaling manibugo o magalit, masaktan. Yon, nadodominate niya na ng pag-ibig yung kanyang flesh, yung kanyang laman. Kaya ang nagro-rule na yung espiritu niya, hindi na yung body. Yon. Dapat gano'n, no? Yung spiritual na tao, lahat nung ginawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo ay nate-take advantage natin. Dapat alam mo na kay Kristo pinatawad ka na, nilimot na ang iyong kasalanan. Dapat alam natin na ikaw ay ginawa ng bagong nilalang ni Kristo sa puso, no? Bagamat di mo man nakikita kung ano, pero lalabas ang ebidensya niya pagtagal. Ang ebidensya nga ng born again love, eh. Kasi sabi ng Bible, ang napupot sa kanyang kapatid ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, hindi naman pwede sabihin wala kayong love, dahil meron na kayong love. Ang kailangan lang ngayon, palaguin yung love para umabot tayo sa pagiging taong spiritual o yung tinatawag na spiritual men. Kaya nga, doon tayo, yun ang gusto ng Diyos na maabot natin, no? Yung kung ano tayo kay Kristo, no? Yung bawa, yung righteous na tayo. Wala naman, hindi naman na-attain yung righteousness sa pagiging katagal mo sa Christian, eh. Kahit naman lumakad tayo sa kabanalan, hindi ko rin naman masabing matuwid ako. Nasasabi ko lang, matuwid ako kay Kristo Jesus. Tinitake advantage ko yung pinamana sa akin ni Kristo na sinabi niya sa kanyang salita, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kahit kanino, magtanong kayo sa mga matatagal na sa paglilingkod sa Diyos, tanungin niyo sila kung matuwid sila, hindi nila masagot. Masasagot lang yan sa pananampalataya kay Kristo. Ayun, pagpapalang spiritual yun. Tinitake advantage ko yun. Dahil wala namang taong kahit na naman Kristo na tayo, nagkakamali pa rin tayo, eh. Pero hindi ako magiging matuwid dahil malago na ako spiritual. No, merong part na masasabing malago tayo sa spiritual sa pag-ibig. Pero kahit na matagal ka na spiritual sa paglilingkod sa o pag-aaral ng Biblia, eh, hindi ka magiging matuwid sa darating kaysa ngayon. Kasi gift yon, regalo lang yon, nakukuha yon by faith. Kaya yun, no, ibig ko sabihin ganon. Dapat kilala natin ang Diyos, kilala natin si Jesus, kilala natin si Espiritu Santo, ano yung ginawa ni Kristo sa atin, ano yung ginagawa ni Kristo Jesus ngayon, na namamagitan siya. Dapat alam ng taong spiritual yon. Ano yung mga pagpapalang spiritual na pinagkaloob niya na sa akin at kailangan kong i-take advantage ito. Yon, dapat ganon. No? At hindi ko sinasabing ang madalian, ulitin ko, hindi ito makukuha ng isang araw, isang linggo, isang taon. Kailangan
tuloy-tuloy na meron kayong pakikisama, fellowship sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pananalangin, at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam ko na intindihan ninyo yon. Kaya kung meron kayong tanong, comment nyo at itanong nyo. At sasagutin natin. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Purihin ang Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo.